Kanina, pinanahan din ni US President Barack Obama ang paglulunsad ng electric jeep na tinatawag na Comet o City Optimized Managed Environment Transport sa isang hotel sa Pasay City. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tia. Tila nga nakakuha ng suporta mula mismo kay President Barack Obama ang City Optimized Managed Electric Transport o Comet o tinatawag din na e-jeep. Binisita niya ang isang unit ng Comet sa loob ng isang tent sa parking lot ng Hotel Sofitel kanina. Tiningnan din ni Obama ang jeep ng mga Pinoy na popular na sinasakyan ng ating mga kababayan na nakaparada din noon katabi ng Comet. Sumakay si Obama doon sa Comet at nakinig sa mga opisyal ng Global Electric Transportation na gumawa nitong hybrid na jeep na ito. Naroon din si Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin. At tinanong pa nga ni Obama si Caobet kung paano kikita ang mga Pinoy drivers kung Comet ang kanilang gagamitin. At ayon dito kay Caobet, kanya nga ay pinaliwanag na kung sa jeep ay kailangan mamuhunan ng 2,000 piso para sa krudo nitong ating mga super, ay kung gagamit sila ng Comet ay halagang 1,000 lamang ng kuryenteng charging ang kanilang kailangan. So dahil nga daw mas maliit yung kakailanganin nilang puhunan, ay mas malaki ang kanilang kikitain dito kung ito ang gagamitin nila sa pamamasada. Sinabi rin ni Caobet na hindi niya sukat akalain na siya ay makakalapit kay Obama at makakausap pa nga nito, at siya naman daw ay natutuwa na ang naitanong pa nito ay tungkol sa mga tsuper. At gayon din, layunin daw ng Pasang Mazda na palitan nila ng Comet yung jeep na ginagamit ng kanilang mga miyembro. Pero siyempre, Tia, ito daw ay may sistemang pagdadaanan at siyempre kailangan ding magbayad ng mga tsuper kung gusto nila na palitan na ng Comet yung kanilang mga jeep. Pero ang sinasabi ni Caobet, Pia, ay malaking kaburahan daw ito kumpara doon sa pagbili ng jeep dahil daw minsan umaabot daw sa 400,000 ang pagbili ng isang jeep, pero yung Comet daw ay nasa around 250 to 350,000 at ito daw ay iniisipan na rin ng paraan like financing para mapalitan na yung ginagamit na jeep ng ating mga kababayan. Ang depensa lamang nila doon sa mga pananaw na dahil nga bahagi na rin ng kulturang Pinoy at ay iconic yung ating mga jeep. Ang sinasabi nila ay pwede pa rin namang pagmukhain, no, na parang jeep ito dahil kung gusto raw i-personalize ng mga driver, halimbawa gusto nilang pinturahan at lagyan ng kanilang mga kung ano-anong mensahe o pangalan ng kanilang pamilya, halimbawa, pwede pa rin naman daw. Ang kaibahan na malaki ay hindi na ito nangangailangan ng krudo at malaki daw katipiran, lalo na ngayon na tumataas talaga ang presyo ng produktong petrolyo. At isa pa daw ay maganda ito sa kalikasan. Kaya nga daw, ayon na rin mismo sa US Embassy, ay kaya nagkaroon ng interest si President Obama na makita ito ay dahil doon sa mas maganda raw ang impact nito sa environment. So pagkatapos ng pagtingin ni President Obama sa Comet, ay pinangalanan na ito ng makers na Comet One dahil nga daw ang lahat ng sinasakyan ng isang pangulo ng Amerika ay nilalagyan ng one, no? Like for example, Marine One or Air Force One. Ito naman daw ay tatawagin nilang Comet One. Pia? So, Sandra, mukha bang nag-iba yung sentimiento nung halimbawa ng Pasang Mazda sa kanilang pakikipag-usap kay President Obama? Kasi dati naaalala ko sa kamera, halimbawa may mga grupo na talagang, grupo ng mga jeepney operators at drivers na talagang tutol sa pag-phase out ng mga lumang jeepney at pagpasok nitong mga e-jeep. Oo, itong grupong Pasang Mazda nga, Pia, in fact, ay kumbinsido na raw sila at starting this May, ang sabi nila ay meron silang 30 units na magsisimula na magbiyahe mula SM North patungong Balintawak at ayon sa kanila ay kakausapin daw nila maigi yung mga miyembro nila parang dahan-dahan ng palitan ng Comet One yung kanilang mga jeep. Pia. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.